Yan, so ngayon ay usapang mangga po tayo. Kasama natin siyempre si Engineer Jojo Valdez at saka si Sir Danny Barquedra ng Bayer. Ayan, so ang dami nating natututunan yung mga practical things na nangyayari sa actual na mango farming. Yes, po. Hindi basta-basta naririnig ng kung saan-saan, kundi yung mga expert at mga season dito sa industry. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Kaya, Sir Dan, yung sa part ng Bayer, kasi kung sabi ni Sir Jojo, every year nagbabago. Paano kung nakakasunod naman yung kayo? Actually, sir, may ano kami, yun nga, may spray guide kami, mapigilan yung resistance. So, kasi kinoconsider namin yung mode of action ng isang chemicals. So, hindi namin, kaya yung mga pesticides and fungicides namin, sir, nakaprogram talaga yan siya, na isa doon ang purpose nun is to break yung cycle na mag-create siya ng mga resistance. And then sila engineer, may mga sariling technology din sila. So may mga technology din sila expert na rin eh. So bali sir, from the iba-ibang, not just Bayer, pati sa ibang company, kukunin niyo lahat yung technology nila, tapos kayo magde-develop ng sarili niyo. Yes po. Ano namin sir, ang main ginagawa namin para to convince siyempre yung customer namin is mag-demo talaga kami. Actual sa field. Mag-demo trial talaga. Demo trial. Yun ang maganda. Kasi ngayon sir, ang kalaban ngayon ng multi is alam mo generics. Generic. Grabe sir, grabe ngayon. Grabe yung generics. Generic brands, sobrang mura pa. Sobrang mura. Pero substandard. May iba, meron din magaling din. Pero mostly talaga sa pagkasabihin mo generic. Talaga siguro inferior talaga yung efficacy compared sa mga multinational na brands. Kagaya nito. Ito. Okay na itong mga to, sir. Ito sir, hindi mo na talaga masabing quality ito sir kasi may ano na siya. May mga spot. Ito na yung mga anthrax na lumalabas. Ito na yung cost ng sige-sige ulan eh. So kahit na ito na yung damage ng fruit fly sir. May ambition man eh. Ito na yung damage ng fruit fly. So kahit na nag-ano ka sir, kahit na nagbalot ka. Kahit na nagbaging ka sir, talagang grabe talaga ang damage ng fruit fly talaga. Na-applyan ito ng ambition. Bali twice. Yan yung ano. Ito maganda to. Yan sir. Pero sabihin mong sa export quality yan sir, hindi yan tatanggapin sa export quality yan. Pang local lang talaga. Kasi yung export quality sir, parang sabi nga nila, yung bang na-applyan ng Maxipil siguro. Makinis. Sobrang kinis. Yung na-applyan. Hindi mo naman kakainin yung balat. Ayun nga. Yun nga sir eh. Para bang yung mga hog raiser na inaamoy nila yung quality ng feeds. Hindi naman sabihin ng baboy na hindi ako kakain pag pinakain mo yun. Kumakain nga ng kaning baboy eh. Yan. Yan yung mga sa sobrang tignan mo yan. Nagbibiak na siya. Well, nakatulong siya kasi hindi niya nilaglag yung mga bunga. Talagang dinala niya hanggang harvest. Di ba? Hanggang 114 days. Talagang maganda yung klase ng produkto na nagamit yung ating biostimulant. Yung biostimulant, ano ang ginagawa niya talaga? Is, ang biostimulant, especially yung Ambition sir, is consist of amino acids,
Siyempre may mga micro-elements. Oo, And microelements. then, yung main purpose niya, sir, yung pinifeature namin dyan is yung fulvic acid to address nga yung sa stress ng mangga. Para makapagbigay siya ng, maano siya, matawid niya nga yung ano. Yung, kasi may mga stress tayo na hindi makontrol, weather. So, with the use of ambition, na overcome niya yung stress. So hindi malalaglag, sir? At saka ano sir, mas mabilis din siya mag-fruit sitting. Kasi yung bulaklak kasi, ano yan sir from pag nag-induction ka, siguro 20 ang tinatawag nila na yung 24 dape yung day after first induction. So doon ka mag-apply ng ambisyon. Okay. So after 10 days, so mag-count ka ng 10 days, so 34 dapi na siya. So 34 dapi, doon mo na makita. Hindi pa siya aabot ng 34, makikita mo na sa mga 29, 30 dapi siya. Makikita mo na yung fruit set talaga, yung bottle niya, lumalabas na. Ang bilis ng kanyang pag-fruit set, ano? Nang dahil doon sa sinabi ni Sir Danny na ano, yung fulvic acid and amino acid. Kasi tumutulong yun na mapabilis niyang i-transport yung pollen grain doon sa pollen tube papunta dito sa ovary ng fruits. Ito, diretso talaga doon. So mabilis, yun yung kagandahan sa kanya. Mabilis talaga yung pag-transport ng pollen grain. Kasi isa din yun na importante eh. Tsaka sa isang purpose ng ambition is yung ma-utilize o ma-maximize nung tanim yung lahat ng ibinigay natin na nutrients. Yung mga inputs na ibinigay natin is ma-maximize. Kaya nga ang ginagawa ko, Sir Buddy, pagka nagpapa-spray ako, minsan pinapa-sprayan ko din ng puno. Kasi yung mga natutulog na nutrients dyan, i-reactivate niya eh. So nag-spray ka ganon, sprayan mo din yung puno. Para yung mga nutrients na natutulog, i-reactivate na kayo, gumising kayo dyan. Bigyan nyo yung mga ano. So yun yung magandang nakita ko sa produkto ng beer na Ambition. Yung Ambition, sir, bago? Mga gano'n nakatagal to sa market? Actually, nilaunch namin siya sa this year lang. This year lang. Yung Ambition mismo, yung Ambition. Okay. So hindi pa buong Pilipinas to? Buong Pilipinas na. Buong Pilipinas na. Sa Davao, nilaunch namin siya this year lang. Last June. So full launch namin. So nauna ka, sir, sa nag-adapt? Opo. Kasi every time may mga bagong produkto. Kayong trial. May bagong produkto po. Siya talaga tinatap namin. Ginagawa din namin siyang nagte-testimony sa mga events namin. Kasi nga, open din si engineer sa mga ganun mga bagong produkto, sir. Mga bagong technology. Tayo yung And the biggest in Mindanao. The biggest in Mindanao, sir. Kaya may influensya din talaga. Marami din, sir, yung kagaya natin. Medyo siguro mahiya lang silang lumabas. Alam mo naman. Pero kasi sir, yung consistency ng production niya, siyempre na ma-monitor namin na maganda talaga production niya every time na may mga Tsaka open, and then siya open talaga sa amin. Medyo close na nga kami every time. Lapitan natin, sir. Sige, sir. Sir. Gusto ko na ng gulang na siya eh. Over-matured na yung... Ang buwak engineer, wakli na siya? Oo. Over na yung edad niya, Sir Buddy. Over na. 114? Masarap to kainin. Yes, sir. Matamis na siya. Matamis na. Kasi ang hanging time niya mas matagal na eh. Normally, ano ho ba yung tamang edad lang ng bunga? Yun sa ano. Ang maganda talaga, sir, dapat paabutin mo siya ng 110. 110. Yung lowlands, katulad nito, mas maiksi. Mas maiksi yung number of days mo. From day 1, yung day after first induction mo, mga abot siya ng mga 107, pwede ka na magpitas. Mag-harvest. Oo, pwede na. Yun yung ginagawa ko. Pero yung medyo highlands, aabot yan ng mga 115 days. Kasi malamig sir. Mas malamig. Mas malamig, mas matagal siya Mas matagal mag-mature. Kino-consider nyo din, engineer, yung price, di ba? Yung price ngayon, running price sa pag-harvest, hindi na? Hindi na, pagka maturity na lang. Pagka yung maturity na lang hinihintay ko. Kasi
yung nga sabi nila, yan nga yung sinabi ko nung launching nung Bayigo. Kaya humingi ako ng konting time para mai-discuss ko yung ano. Pero siyempre medyo kulang kasi yung oras kasi. Isa din yung napag-usapan namin nila ni Eric ni Assistant Secretary ng DE, si Assistant Asik Yang o sa DE. Yang? Yang, oo. Di ba sa export yun? Parang ano na siya ngayon Pati sa high value na? Yes sir, parang sabi ko yun yung isa na yung maganda kasi pagka i-harvest natin yung, thank you sir, i-harvest kasi natin yung mangga na tama sa edad, talagang maganda rin yung kanyang quality ng, siyempre yung tamis niya. Oo, kasi pag hinarvest mo kasi na kulang sa edad sir, talagang maasim. Sabi ko nga dito, itong Davao, parang bad image nito doon sa Manila kasi nga nagpipitas ng alanganin sa edad. Okay. Kaya hindi natin, sabi ko nga sa mga kasamahan ko nung nag-launching kami nung November 26, na kailangan ipitasin natin yung mangga natin sa tamang edad. Kasi dito tayo nabubuhay, i-love natin yung mango industry. Huwag natin unti-unting patayin. Kasi yung nga sabi nila, maasim yung mangga, matamis naman yung presyo. Ay, ibig sabihin, mahal naman. Yun, pitasin mo na ng maaga. So, wag naman sana yung ganun na attitude. Kasi pag ganun yung iniisip mo, para bang sarili mo na lang iniisip mo, hindi yung pangkahalahatan Titingnan mo yung industry. Tingnan mo yung industry na siyang bumubuhay sa'yo. Iangat mo din yung iangat mo din yung image ng industry or iangat mo din yung status ng industry kung saan ka nabubuhay. Huwag yung kanya-kanyang system. Wala. Kasi nga sabi ko, kanya-kanyang system. So sir, ang basis mo, basta na-reach mo yung number of days, harvest ka regardless of the price. Talaga sir. Yan ang priority mo. Kasi nung buhay pa si Manong David, yung may-ari ng 70, pumunta ng bahay yan. Tapos ang presyo niya sir is nung back 2010. Sabi niya, presyohan ko yung mangga mo. Magkano Manong? Sabi ko. Kasi si Manong David, Batanggenyo yan sir Nakapag-asawa lang yata ng kasi dito sa Cebu base siya. Gumawa siya ng planta diyan sa Cebu. Malaki din yung planta niya, yung 70. Yung dried mango. Dried, tsaka yung puree. Yung puree, Na-meet ko talaga mismo si Manong, yung may-ari talaga. Siya pinakasikat na dried mango, no? Isa din yan. Tapos, sabi niya nung nag-uusap kami, hindi ka mahirap kausapin, sabi niya. Siya nagbigay ng word of wisdom sa akin, sir. Sabi niya, lalago yung negosyo mo. Kasi nung sabi ko, Manong, wala ka na bang idagdag? Sige, dagdagan ko ng 10 centavos, sabi niya, per kilo. Ang ginawa niya, Sir Buddy, alam mo? Nung pinapirma ako, pumunta yung manager niya diyan sa bahay. 23 and 10 centavos per kilo. Sabi ko, talaga yung matanda talaga. Tapos siyempre may competitors yan siya. Yung tinawagan ko yung kabila, nasa 18 man lang ang habol yung kabila. So 23 sa kanya. Malayo. Go ko na. Sige Manong, pitas tayo ganitong araw. Ano ko muna. Ayun. Kaya, tapos doon niya nakita, Sir Buddy, na yung mangga ko, talagang maganda yung, kasi nga umabot ng 110 dani. Tapos, nung second harvest namin, ganun din. Third harvest namin, ganun din. Kaya sabi niya, pag mangga ni engineer, huwag nyo na lang isorbi. Yun na yung, sir, yung tatak sa akin. Pag mangga ni engineer, okay na. Kung yung araw na or pizza na magpa-harvest siya, sige na, igo nyo na. Kasi alam nila talaga na hindi ako nagpa-harvest ng earlier. Yun din yung trademark ko Hindi ko pinitignan yung presyo. Pero hindi, may special price ka na rin sa kanya. Kasi alam niya naman na hindi naman dan. So more or less lang, mataas lang siya konti sa running. Kung ano yung running price talaga. Running price din niya. Oo. Kasi one time, ang presyo, nasa 37. Tapos sabi niya, puntahan mo na yung manager doon yung manager ko. Kasi ikontrata mo na yung mangga mo.
ibig sabihin, ikontrata na, parang, diyan ko na, ibigay ko na sa inyo, Oo. pero actual price pagkaano na, harvest na. So, from 37, nag-22. Oh. 22. Sa 22 talaga kami, yung presyo. Bakit ganon? Bakit actually Hindi niya pwedeng i-lock in, sir, eh. Kasi, fluctuating din yung presyo. Yung talagang presyo talaga, pababa talaga. So, hindi niya pwedeng i-hold na, presyohan ko ng 37 yan, harvest na hindi pwede. Kasi maraming ang sabay, eh. So, ang basis lagi, on the day of the harvest, ano yung running price? Yes. Yun talaga. Yun talaga. Hindi mo pwedeng i-lock in yung presyo kasi alam mo naman yan, sir, business yan, eh. Baka bibiglang, siyempre 37, ilalock in mo ng 37 tapos biglang nag-20, di loging-logi. Yun din ang laki din talaga ng diferensya talaga. So, pero ganun din, pag, alam mo, nag-usap kayo 30, tumaas, bibili niya. Yun na, sir. Yun na yung parang ginansya niya siguro. Pagka, halimbawa... Wala na, yun na yun. Wala na, yun na yun. Bilhin ko ng 30, tapos biglang tumaas. Nag-40. Yun na yung usapan, eh. Yun na yung so, hindi na. Pag bumaba, bababa. Pag bumaba. Okay lang sa'yo yun, sir. Okay lang na yun, sir. Kasi, Tanggap mo na yun. Sigurado naman yung payment, eh. Okay. Kasi yung planta naman, sigurado talagang payment yan. Walang problema. So until now, may harvest ka pupunta planta o sa ibang market? Itong buyer natin ngayon, sir, sila na yung ang ginagawa nila diyan, may pangplanta sila na yung lahat. Kasi sila na lahat. Kasi ngayong bili. I see. Classified na lang nila. But isa na lang din kausap mo. Isa na lang kausap mo. Sila Sila ang bahala. Sila ang bahala kung may para stress-free. Hindi tayo, siyempre, pagka tayo pa yung mag-handle ng pupuntang planta, imamonitor mo. Tapos yung payment, siyempre, kalat-kalat na yung payment. Tawagan mo si tawagan mo si Gusto ko yung isahan. So kung mas simple yung transaction, the better. Iyon na opo. Sa engineer, sa manpower mo, wala ka bang issues na kulang yung manpower? O hindi ka nahirapan kumuha ng mga tao, yung mga ganun? Hindi kasi binubooking ko yan early, eh. Oo, binubooking. Pero hindi sila exclusive sa iyo? Hindi naman. Hindi naman pwede yung exclusive mo. Siyempre, yung mga tao. Kung wala kang pitas. Dapat everyday meron. Wala kang pitas, di paano na lang din sila. Gaano kaaga yung booking sa tao? Siguro, sir, mga 1 month before. 1 month before. Or mga 15 days before, gano'n. Kasi, ganito may schedule ako ng ganitong pizza ng buwan na ganito. Siyempre, mag-a-adjust na yan sila. So, kung halimbawa na-hire sila ng iba, alam nila na yung pizza na yun, mag-uumpisa na ako. Tatapusin nila yun. Tatapusin na ng maaga yun para makalipat sila sa akin. Ganun na lang, eh. So, ilan lahat ang tao mo sa the whole, alam mo, buong season? Ilang hektarya lahat yan, sir, lumalabas? Yung hawak mo? Ganito kasi yan, sir. Pag yung area na, may area akong sabay-sabay na pinapabubunga, let's say, aabot ito ng mga 10,000 trees. Yung 5,000 trees, yun yung munang ipabungahin ko. Hindi mo sabay-sabay. So yung reserve na 5,000, yun naman yung i-rehab ko. So yung rehabilitation mo dyan, maglagay ka ng abono, fertilization, and then yung mga pruning, i-cut mo yung mga branches na hindi na pwedeng non-functional, and then abono, and then yung grounds na dapat linisin, gano'n. So yun yung preparation mo. Pagkatapos mo itong 5,000, pagka next na na schedule mo, yun naman ang titirahe mo na Pero yung both yan, yung kalahati at another kalahati, ay napapabunga mo in the whole year. Yes, sir. Kaya lahat sila. Yun yung maganda kasi dito sa Davao, sir. Kaya mong pabungahin. Kaya mo yung pabungahin the whole year. Kaya nga whole year round yung production natin. Yan ang maganda dito. Kasi hindi katulad sa Luzon na season lang. Dito sir, may off-season production. May off-season production. Kasi doon, tinitignan lang na yung weather condition. Kasi alam mo naman, yung mga bagyo, talagang panay pasok doon eh. Kawawa din yung mga kababayan natin doon. Hindi naman natin
pinipray na matamaan sila, pero siyempre Lagi. masakit din sa atin sir. Siyempre may kumbaga, siyempre pare-parehas naman tayong kumakain ng kanin eh. Oo. Diba? Mahirap din yun. Kaya kumbaga everybody's happy. Dapat happy sana lahat. Kaya minsan nakikita ko sa mga balita sa news. Kawawa din yung mga kababayan natin. Apektado sa ganitong kalamidad. Yung mga naririnig ho natin ng mga motor, yun na yung nagkakarga. Yes, sir. Dinadala na doon sa sorting area, yung mga na-harvest. Nag-level up na, sir. Kasi noon, ano yan, tao-tao yan. Kaya alam mo naman yung capacity ng tao, sir. Mabagal. Oo. Siguro, kasi limited yung strength. Isang kaeng. Siguro yung 4 na balikan or 5, baka nakaupo na doon. Yung motor, walang limit yan. Kaya pagka Hindi napapagod. Hindi mapagod. Yung driver lang mapagod. Balikan ko lang po yung na-discuss kanina na, 'di ba, sa Luzon may season lang kasi nga dahil doon sa mga bagyo. So may certain month lang na sila pwedeng magpabunga. Dito sa Davao, dahil maganda yung klima, hindi binabagyo, all year round pwede kang magpabunga. Pero ang ginagawa niyo, sir, hindi lahat one time, hahatiin. Para may pang off-season, may pang season. Kaya all year round may bunga. Production. Kasi nung pag hindi namin narinig yan, ang iisipin mo pag all year round, akala mo yung mangga all year round namumunga. Kasi ganito yan, Sir Buddy, may din, halimbawa itong area na ito. Pag hindi siya nag-full blast na nagbigay ng bunga, may mga sabihin mo na lang na yung nagdala ng bunga is nasa mga 50% lang. Okay. Pwede mo siyang sprayan ulit. Kasi dahil doon sa technology na may Paclob, Butasol na ina-apply sa puno. Oo. So pwede siyang mag 2 times in a year. If konti ang binunga nung una. Halimbawa makita mo nasa mga 50% or 60% lang, pwede mo yan ulitin. Pero kung binigay na niya yung 100%, pahinga na siya. Oo, i-rest mo na talaga, sir. I-rest mo na talaga kasi mahirap na pagka parang medyo greedy yung attitude mo na pwede pa, medyo kawawa rin yung puno, sir. Kawawa yung puno, sir eh. Lalabas yung bulaklak, mga siguro mga 4 to 5 inches na lang yung haba ng bulaklak mo. Ngayon, si Rainy Boy, yung ulan. Ilalaglag niya. Talagang sigurado kasi kulang na yung nutrients na makasupply doon sa bulaklak, sir eh. Kulang na. Sir, natuwa ako dun sa sinabi mo na merong time, bibigyan mo yung time to rehabilitate yung farm, fertilization, pruning, lahat ng preparation for the next flowering, no? Opo. Kasi karamihan, pag sinabi nila, sir, na contractor, mango contractor, dahil hindi sa kanila yung puno, walang nag-aalaga. After na ma-harvest, walang management. So, pagka hindi mo kasi i-manage, sir, babalik din sa'yo yung rest. Bababa rin yung production mo. Bababa rin yung production. So, kailangan alagaan mo talaga yung puno. Huwag naman yung puro ka lang hingi doon sa puro kabig lang, puro kabig. Dapat magbigay ka rin. Give and take, sir eh. Sabi nga niya, magbigay ka at bibigyan rin din kita. Yan yung maganda doon eh. Na formula eh. Huwag naman yung gusto mong kumita ng malaki, kukunti yung gasto mo, parang hindi naman yata tama yan. yung bang titingnan mo na, may gano'n na mga attitude, sir. Yes. Uy, ang liit ng gasto ko pero laki ng kita ko yung. Tsaka yung mga mango owners na kinukontrata ng iba na yun nga hindi sa nagbibigay, ang mawawalan din ng gana or interest sa ikaw kasi lilit din yung kita niya eh. Lapitan natin, sir. So makita yung mga yung mga linulog nila. So kanina punong-puno to, no? Kaunti na. Sir, Baka hindi pa uso sa Luzon yan. At least makita parang nila. Sir. Alam mo, ang maganda talaga sa iba-ibang lugar na pinupuntahan namin, sir. May nakakakita ka ng mga technology, kakaiba. Mga maliliit, pero ang laki ng impact doon sa operation. Nga, sir.
Dalawang grupo kasi yan dati. Sa isang grupo, ilan? Yung isang grupo is 40, yung isa is 22. So ngayon sabi ko kay Mrs., 60 last po. day ng harvest dito, sabi ko, Mm. magkatay ka ng kain mo sa kanila, sabi ko. Para at least man lang. Oo. Siyempre, Parang yung mga ganito pabonus. talaga, yan na lang, titignan mo yung parang gratitude mo na sa tao na yung trabaho ba. Huwag man lang tignan mo. Kasi, yung nga sabi nila, pagka masyado kang ganun, sir, mahirap yun eh. I-share mo din yung blessing. Correct. The more you give, the more you receive. Sir, may mga kliyente ka na gumagawa ng mga yung nakabote na burong mangga? May mga ganon? Wala. Wala, sir. Wala. Sa Luzon may ganon eh. Opo, yung anak ko, yung nag-drive kanina, Oo. yun yung ini-encourage ko sa kanya na mag-aral ka ng yung mga ganun. Mga processing. Yung Process. Sayang eh, yung mga Yung mga nalalaglag na ganyan. nalalaglag, sabi ko, sayang. At least, yung kasamahan natin sa yung sa North Cotabato, si Erickson. Ayun yung pinupuntahan ni Ma'am Roda eh. May planta siya doon, sir. May planta siya, sir. Naggaganon siya. Opo, oo. Yung misis niya, mahilig sa process na mga So putas. hindi nasasayang yung mga ganitong hulog. Saan siya sa North Cotabato? Samlang. 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 Malapit kay Sikmani. Si Kidapawan si Sekmani. Sekmani, Yun din kay Dr. Pamplona. Yung Dr. Pamplona. Sa Kabakan. Kabakan. So before Kabakan, sir, yung lugar nila po. Opo. Kapuntang North Cotabato, ang Buluan. Oo. Once na nalaglag, wala na. Recheck na yun. Wala na yan, sir. Basta. Pero mayroon din mga pangilan-ilan na nalaglag na Pwede pa. Pwede pang pwede pang ilagay. Yan dapat ang i-process. Baka mahulugan tayo. Baka mahulugan tayo. Ito yung makita mo, Sir Buddy, Yes, sir. sa 113 days na. Yung kanyang Medyo yellow. yung kanyang color niya mula dito punta dito halos equal na Yan kasi yung 105 dito pa lang yung May kulay. na yellow. Tapos dito maputi. Maputi dito. So ito yung tinatawag nila yung bricks percentage niya. Tamis. So pag ito pinahinog mo ito, talagang sigurado talaga. Matamis. Matamis. Oo. Yun yung kagandahan niya pagka hinarvest mo ng 110 days. Ano sir ang presyo na kahit bababa pero hindi ka naman malungkot? Ano sir, ang cost of production namin is aabot na ng mga 30 pesos per kilo eh. 30 pesos? Opo, pero kung binili yung mangga mo ng 30, break-even. Break-even ka na? Losing ka po. Opo. Kasi before, way back 2010, ang cost of production noon nasa lang, 7 pesos and 50 centavos per kilo. Kasi yung cost of production mo per piece, mga 1 peso and 50 centavos lang noon, up to bagging. So, siyempre, from 2010 hanggang ngayon, 15 years. Nag-increase na yung mga chemicals, nag-increase na din yung mga sweldo. Mga papel, sweldo lahat. Ayan, so kaya nga nag 300% na yung Ang taas. Ang laki ng Kaya malaki na. Magkano ang puhunan mo sir per hectare? So yun sir, yung yung puhunan mo nga, yung cost of production mo kung nag-bagging ka ng 100,000, more or less nasa mga 300,000 yung 300,000. Yung puhunan. Ang laki na, no? Opo. Anong pinakamalaking expense mo? Yung sa chemical inputs talaga. Sa chemical Opo. inputs. Chemical inputs talaga. Kasi yun ang talagang, yun yung nagdala ng bida eh. Bakit sir mahal? Siyempre sir, sa Mayor is premium price kami. Maganda din yung quality niya. yung value for money mo, makukuha mo talaga. Pero sulit, sir. Sulit yung
Yes sir, inputs. opo, yung sabi ko, itong beer kasi, lalo yung sa kanila, no question doon sa quality. Talagang, siyempre, ano yan eh, multinational company yan. Tried and tested siya. Tested talaga yan sa market. Kasi, German company yan eh. May bumababa. Yun. Na mapapahiya yung company. Isa doon eh, yun yung trademark ng beer. Opo. Talagang inaalagaan din nila yung quality. Yung ano lang namin sir is yung primary concern talaga ng mga mango producers, yung cost ng per drum na inaano namin. So, yun nga, may maraming mga generic na brands or other brands na ano, kahit na 20-10 pesos difference lang, sa dami ba naman ng usage niya, malaki din ang impact sa akin. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.